amen? Ganun ang gusto ng Diyos na pananampalataya. Yung marunong kang makiusap talaga. Pinipilit mo talaga siya. Mga minamahal, hindi mo titigilan. Hindi ka magsasawa sa iyong idinadalangin hanggat hindi ibinibigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Basahin pa po natin isang halimbawa, mga Lucas 18, talatang 1 hanggang 8. Kayo ni. Lucas 18, 1 hanggang 8. At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga na sila'y dapat magsipagpanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Na sinabi kay may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pipitaganan. At sa bayang iyon ay may isang babaeng bao at siya ay naparuroong madalas sa kanya na sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya ay tumatanggi. Datapwat, pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao. Gayunman, sapagkat naligalig ako ng baong ito ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin sa pagparito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kaniyang mga hirang na sumisigaw sa kaniya sa araw at gabi at siya'y may pagpahinuhod sa kanila. Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayunmay, pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi ng huling talata, makasumpong kaya ang Diyos ng ganyang pananampalataya? Everybody say praise the Lord. Yung hukom, walang takot sa Diyos. Yung hukom na walang pakialam sa kapwa-tao, ito mga minamahal. Ay sa madaling salita, masamang hukom, mga minamahal ko. Pero, bakit niya ginrant yung request ng babaeng bao na iganti siya sa kaalit niya? Bakit tinugon niya yung hiling ng babae? Mga minamahal, samantalang siya'y liko, siya'y walang pakialam, makasarili, masamang tao, walang takot sa Diyos, walang pagpipitagan sa tao, bahala ka dyan. Ganyan kasi yung walang pakialam sa kapwa. Bahala ka dyan. Ganun yun. Walang Diyos, di ako naniwala sa Diyos. Ganun yung hukom. Pero pinagbigyan niya yung kahilingan ng babae, mga minamahal. Ano ang sabi? Bakit pinagbigyan niya? Dahil ang sabi niya, baka hindi ako tigilan ng babaeng ito araw-araw na pumarito at ako'y bagabagin, mga minamahal. Kaya ibibigay ko ang kanyang hiling. Everybody say amen. Anong mayroong pananampalataya yung babaeng bao? Nagpupumilit na pananampalataya. Nakita niyo yung kaibahan ng ordinary faith sa striving in faith, mga minamahal. Everybody say amen. Nakita nyo, bagamat hindi pwede, bagamat yung tao masama, walang kapag-asa na ikaw ay tulungan. Subalit nagpupumilit ka, hindi mo siya tinigilan, hindi ka napagod, hindi ka nagsawa. Kasi sa paglilingkod, mga minamahal, bago ipagkaloob ng Diyos yung ating mga prayers, yung ating mga kahilingan, kailangan makita ng Diyos na hindi ka nagsasawa na tumawag sa Kanya. Hindi ka nagsasawa na gawin ang Kanyang banal na kalooban. Everybody say amen. Napilitan yung masamang hukom na ipag-iganti, ibigay yung kahilingan ng babaeng bao. Sino ba yung ating tinatawagan? Ang Diyos na mabuti, ang Diyos na sagana sa kagandahang loob, mga minamahal. Ang sabi nung talata ang ating nabasa kanina sa 18 verse 8, ang sabi ng mahal na Panginoon, yung palang kanyang mga anak na tumatawag sa Kanya, araw at gabi, sumisigaw sa Kanya araw at gabi. Ang sabi niya, madali ko silang igaganti. Hindi lamang igaganti sa kaalit, madali niyang ibibigay ang iyong kahilingan. Everybody say amen? Pero, sabi ng talata, araw at gabing sumisigaw, tumatawag sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga kung araw at gabi, nagpupuri tayo sa malbay, nagsusumamo tayo, araw at gabi, sinisikap natin makasunod ang banal na kalooban ng mahal na Panginoon. Makikita ng Diyos yung ating nagpupumilit na pananampalataya. Hindi maiinis ang Diyos, mga minamahal.
Hindi liko ang Diyos na gaya ng tao. Hindi siya maiinis na araw at gabing kinakalabit mo siya, tinatawag mo siya. Mga minamahal, laging may panahon ang Diyos sa atin. Handa siya laging makinig. Mga minamahal, kahit paulit-ulit ka, mga minamahal, yan ang gusto ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Relasyon sa kanyang mga anak. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, tandaan po natin, dito sa mundong ating ginagalawan, there is no easy victory. Walang madaling tagumpay dito. Lahat dito kinakailangan makipagbuno, makipagbaka, mga minamahal. Kung gusto mo pumunta ng langit, mga minamahal, magpumilit ka na makapasok sa makipot na daan. Inuusig ka, magpatuloy ka. Binabayo ko ng pagsubok, magpatuloy ka. Hinahadlangan ka sa paglilingkod mo, magpatuloy ka. Kung gusto mo ng langit, everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gagawin mo talaga lahat. Itataya mo lahat, wala kang ititira talaga. Sa paglilingkod, hindi pwede may itinitira ka sa sarili mo. Ibibigay mo talaga lahat sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ang iyong lakas, ang iyong panahon, ang iyong pananampalataya, wala kang ititira, mga minamahal ko. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Hindi pwedeng konting lakas lang. Hindi pwedeng bahagi lang ng iyong puso. Hindi pwedeng bahagi lamang ng iyong isip. Ang sabi ng Biblia, buong kaluluwa mo, iibigin mo ang Diyos. Buong puso mo, iibigin mo ang Diyos. Buong lakas mo, iibigin mo ang Diyos. Bakit gusto ng mahal na Panginoon yan? Bakit ayaw naman na Panginoon some part lang of our heart, some part of our time? Bakit ayaw naman, ba't gusto ng Diyos buo? Kasi gusto rin ng mahal na Panginoon, pag pinagpalag niya tayo, buo din. Kapag tinugon niya ang ating panalangin, buo din. Kapag binigyan niya tayo ng kapangyarihan, buo din, mga minamahal ko. Everybody say praise the Lord. Huwag ka magtataka. Pagka yung dumating yung blessing mo, may kulang ka din. May na hindi ibinibigay sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya pag nag-lay hands ka, hindi gumaling yung sakit ng ngipin, may kulang din, mga minamahal. Kaya pero pag buo ang paglilingkod mo sa Diyos, kahit cancer, sa ulat panalangin, mga pastor, mga pag nilay hands mo yan, kahit kapatiran ka lamang, kahit hindi ka full-time worker, kapag ikaw ay buo ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, gagaling yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Sa Bible, mayroong hindi naman talaga karapat-dapat pero nakipagbuno, nakipagmatigasan sa mahal na Panginoon. Nakipagbuno siya, literally. Alam natin ang istorya, basahin po natin mga minamahal. I think this is the last verse, maiksi na po ating topic. Genesis 32:24 up to 28, mga minamahal ko. Genesis 32:24 hanggang 28. At naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kanya, ay hinipo ang kasukasuhan ng hita niya. At ang kasukasuhan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitawan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na. At kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mabasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanya sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Tignan niyo po ito, mga minamahal. Si Jacob, kilalang mandaraya ito. Yan ang kanyang karakter. Subalit, isang gabi, mga minamahal, karoon siya ng chance na makatagpo ang mahal na Panginoong Jesus na nag-anyong anghel. Hindi siya nakipag-usap lamang sa mahal na Panginoon. Sabi na ating nabasa, nakipagbuno si Jacob. Nakipagbuno, nakipag-wrestling. Mga minamahal. Ang sabi naman, bitawan mo ako. Ang sabi naman ni Jacob, hindi ka na bibitawan. Mga minamahal, bitawan mo ako, magbubukang liwayway na. Ang sabi ng
Sagot ni Jacob, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Everybody say amen? Pwede ba natin gawin yan sa mahal na Panginoon? Pwede, mga minamahal ko. Huwag mong bitawan yung prayer mo. Hanggat ngayon, kahit ilang taon na yan, huwag mong bitawan. Mahal na Panginoon, hindi ko titigilang ipanalangin ito sa iyo hanggat hindi mo ipinagkakaloob sa akin. Gagawin ba ng Diyos yan? Gagawin yan ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kasi ganoon mo makakamtan yung tugon sa dalangin mo. Huwag mong bibitawan. Huwag kang magsasawa, huwag kang mapapagod, mga minamahal. Makipag-wrestle ka, mga minamahal. Huwag mong bitawan yung panalangin mo, mga minamahal. Kahit wala kang nakikitang pag-asa, huwag mong bibitawan dahil tinitingnan lamang ng mahal na Panginoon kung hanggang saan ka, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. Hanggat hindi ibinibigay ng mahal na Panginoon ating prayer, huwag tayong mababawasan ng paglilingkod. May gano'n kasing Kristiyano eh. Imbis na malapit lang ipagkaloob ng mahal na Panginoon yung kahilingan mo, nababawasan, lalong nadidelayed. Kasi binabawasan mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Binabawasan mo yung pagdalo mo, binabawasan mo yung paglilingkod mo. Mga minamahal, ang sikreto, mga minamahal, habang hindi ba ibinibigay ng Diyos yung kahilingan mo, lalo mong dagdagan yung sakripisyo mo, lalo mong dagdagan yung paglilingkod mo, lalo mong dagdagan yung pagtawag mo, pagtangis mo sa mahal na Panginoon. Yan ang sikreto, mga minamahal. Kaya nga sabi ng mahal na Panginoon kay Jacob, bitawan mo ko. Ang sabi niya ako, hindi kita bibitawan. Nakita ng mahal na Panginoon yung kung tutuusin, mga minamahal, ang kalaban ni Jacob that time, hindi ordinaryo. Ang kalaban niya, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang pitik lang ng daliri ng mahal na Panginoon, maaaring tumalsik si Jacob ng milya-milya. Pero hindi ginawa ng Diyos. Ano ang tinignan ng Diyos kay Jacob? Ang tinignan ng Diyos kay Jacob, yung kanyang pananampalataya na nagpupumilit na siya'y basbasan at pagpalain ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Minsan yung Kristiyano, manalangin lang ng 10 minutes, pagod na. Paano tayo pagpalain ng mahal na Panginoon? Mga minamahal, ang gusto ng mahal na Panginoon, kapag nanalangin ka sa Kanya, bigyan mo siya ng oras, bigyan mo siya ng panahon, taimtim, agonizing, yung talagang pinapawisan ka, yung umaagos ang iyong luha, mga minamahal ko, na yung parang pakiramdam mo, lumulutang ka na sa ere. Kapag ganyan na ang narating ng iyong prayer, maliwanag na yung panalangin mo, abot na abot sa kalangitan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kasi, ganun tayo makikipag-wrestling eh. Sa ating kapanahunan, hindi na literal. Ganun tayo makikipag-wrestling sa mahal na Panginoon. Ganun mo ilalapit, idadaing sa mahal na Panginoon lahat ng iyong kahilingan, lahat ng iyong hinagpis sa ganung paraan, panalangin, agonizing, mga minamahal ko. Everybody shall praise the Lord. Lalo na ngayon, mga minamahal, nabubuhay tayo sa mga huling araw na ng sanlibutan ito. Tandaan po natin, kung tayo nabubuhay na sa huling araw ng mundong ito, mga minamahal, nagmamadali lalo si Satanas. Dahil alam niya, kulang na ang kanyang oras. Kaya mga minamahal, doble trabaho ang kaaway. Kaya tandaan natin, yung mga pagsubok natin, mas bibigat yan, mas titindihan, mga minamahal. Pero kailangan, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Lumaban ka lang, mga minamahal, hindi ka pababayaan ng mahal na Panginoon. Hindi ka niya iiwan, mga minamahal. Everybody say amen. Minsan darating kasi yung pakiramdam natin na parang hindi natin madama yung Holy Spirit. Huwag kang magpapatalo. Kapag nagmumubing ang Holy Spirit na parang hindi mo madama ang Holy Spirit, hindi ka maluwa, huwag kang papayag. Magpupumilit ka. Kakausapin mo ang mahal na Panginoon, pipilitin mo siya. Mahal na Panginoon, kailangan ko ang iyong banal na Espiritu. Everybody say, praise the Lord. Huwag mo makaawa ka. Iiyak ka sa pipilitin mo, hindi ka titigil hanggat hindi niya ibinubuhos sa iyo yung kanyang banal na presensya. Mga minamahal. Kasi mga minamahal, di mo alam minsan, atake ng kaaway yan. Na hindi mo madama yung Holy Spirit. Bakit hindi mo madama ang Holy Spirit? Ang lakas ng moving. Bakit hindi mo madama? Yung mind mo at yung heart mo, inaagaw ng kaaway. Kung ano-anong naiisip mo, kung ano-anong nararamdaman mo, hindi ka nakasentro sa mahal na Panginoon. Atake yan ng kaaway. Kaya kailangan lumabang ka dyan, mga minamahal. Magpumilit ka na madama ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Huwag kang uuwi na hindi ka napuspos ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Bakit? Kasi paglabas mo pa lang dyan sa gate,
nakaabang na ang kaaway sa'yo. Kumbaga sa panahon natin ngayon, may mga sniper na, kagaya ng patutuhan ni Beloved Kernel. Nakaabang ng kaaway dyan. Paglabas mo pa lang sa gate, pero kapag puspos ka ng banal na spirito ng mahal na Panginoon, protektado ka ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi mga minamahal, napakabanal ng Diyos. Hindi basta-basta makaabot sa paanan ng Diyos yung ating mga panalangin ng walang kasamang pagpupumilit, walang kasamang sakripisyo, walang kasamang pagluha, pagtangis. Napakabanal ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya kinakailangan, huwag mo siyang hahandugan ng lumang handog. Huwag mo siyang hahandugan ng nakaraang handog. Laging sariwa ang handog. Ang karapat-dapat katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, kapag mayroon kang pananampalataya nagpupumilit, sasamahan ka ng Diyos. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag yung pananampalataya mo nagpupumilit, bago tayo umawit, maganda na po ating mga awit, mga malugtog. Mayroon po tayong kapatiran sa Middle East. 2 sister. Ipatotoo ko na ito, ulitin ko sa mga hindi pa nakapakinig. Ang kapatiran po natin 2 sister na ito, sila po ay undocumented. Bakit? Sila po ay nagtatrabaho sa bahay at yung kanilang napuntahang amo, masama ugali, salbahe. Hindi sila pinapasahod, hindi sila pinapakain, walang day off, parang trabahong kalabaw. So, napag-usapan ng 2 sister na ito na tumakas na lang muna, palihim. Kaya lamang, sa kanilang pagtakas, ang kanilang daladala lamang ay yung kanilang mga damit. Yun lang. Kung anong ilang damit na nadala nila, yun lang. Ibig sabihin, lahat ng dokumento nila nasa masamang amo nila. Yung passport, visa, ID. Kapag wala yan sa'yo, mga minamahal, kapag na-check ka ng pulis at nag-checkpoint, natsambahan ka, wala ka maipakita na ganyan, bagamat mayroon ka at hindi mo na ipakita, ang ikakaso agad sa'yo, illegal resident doon sa bansang yon, ikukulong ka kagad. Ganun kaigpit sa Middle East. So, sa madaling kwento, dahil ganun yung kalagayan nila, hindi sila nakakadalo, tumakas sila. Nakituloy muna sila sa kanilang mga kaibigan. Ngayon, tignan nyo yung pananampalataya nila. Kung mayroon silang ordinaryong pananampalataya, manonood na lang sila ng live sa kanilang tahanan. Hindi na sila lalabas kasi undocumented. Manonood na lang sila ng live dahil may live din naman yung gawain doon. Pwede ka mag-reason sa mahal Panginoon. Wala akong dokumento eh. Baka mapahamak ako, mag-iingat ako, mahal Panginoon. Pwede naman ako mag-live na lang. Kaya lang hindi sila naging ganoon. Alam niyo ginawa nila mga minamahal? Lumabas, nagbiyahe pa ng public transport. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Nagpupumilit sila, gusto talaga nila makadalo, mga minamahal. Bagamat, kung iisipin natin, mga minamahal, alanganin yung ganong kalagayan. Pag na-checkpuan ka, pulong ka, sigurado. Ito na nga, mga minamahal. Pinahintulot ng Diyos. Pinahintulot. Nung sila'y bumaba na ng public bus, kasi mga ilang metro na baglalakad ka eh, papunta doon sa chapel natin doon, mayroong polis na nagche-checkpoint. Checking, gano'n. Bawat dumadaan, hinahanapan ng dokumento. Pag may napakita ka, sige, alis. Pag wala, ilalagay doon sa sasakyan ng mga polis, ipoposas. Itong ating 2 sister na tiyempuhan. Tinanong sila, saan kayo pupunta? Ang sabi ng polis, sa salitang Arabic, mga minamahal. Ang sabi nila, sa aming banal na gawain, dyan sa Jesus Miracle Crusade, nainis yung polis. Anong banal na gawain? Anong Jesus Miracle Crusade? Nagalit yung polis. Mga minamahal. Ang sabi ng polis, patingin ako ng inyong passport, patingin ako ng inyong visa. Wala. Ang sagot nila, wala po kaming passport, wala kaming visa. Lalong nagalit yung polis. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lalong nagalit. Sinabi mo, banal na gawain, church, bawal na bawal yan eh. Tapos wala ka pang dokumento. Lalong nagalit. Nagtanong ulit yung polis. Ano ba mayroon yung laman sa bag nyo? Kasi minsan ganoon, mahal, experience ko yan eh. Kakalkalin yung laman ng bag mo. Hindi ko alam bakit ganoon yung mentality nila. Dahil hindi naman ako naging military, kaya hindi ko alam, sagot.
Siguro baka may mga illegal na mga droga o kung ano-ano. So, kinalkal yung bag nila. Anong laman ng bag nyo? Ang Kristiyano, ang laging laman ng bag, Biblia. Mga minamahal, alam nyo, nung nilabas nila yung Bible, pinakita sa pulis, sabi ng pulis, ano yan? Bible. Paghawak ng pulis sa Biblia, mga minamahal, napaso yung pulis, halos ibato sa kanilang Biblia. Ang sabi ng pulis, umalis na kayo. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Nagpupumilit na pananampalataya. Nagpupumilit na makadalo sa pananagawain kahit alanganin ang kanilang kalagayan. Pero ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan sa kanila. Everybody say amen. Hindi ka biguin ng Diyos. Pag nakita ng Diyos na may ganun kang pananampalataya, mga minamahal, isa na lang bago tayo umawit. May kapatiran tayo doon, bagong save doon na na-save. Mabigat ang problema ng itong kapatirang ito. Malaki yung utang sa bangko, milyon. Tapos, illegal staying na siya. At hindi lamang sa bangko, sa iba't ibang company, nagkaroon siya ng mga malalaking loan. Nagawa niya yun nung hindi pa siya Kristiyano. Ngayon, ito po yung nakilala ko at nating na-share ang gospel. Kasi magpapakamatay na po ito, mga minamahal, tatalo na sa bintana, hindi niya na kaya yung problema niya. Miski yung kanyang mga mahal sa buhay, pinabayaan na siya sa Pilipinas. Alam niyo mga minamahal, na-share natin ang gospel na nakadalo sa mga gawain ito. Nagkaroon siyang pananampalataya. Sabi namin, mag-ayuno ka. Boy ang Diyos dito sa Miracle Crusade. Sa kabila ng kanyang kabaguhan, mga minamahal, nag-ayuno. Nagawa niya yung straight 5 days. Nangusap ang mahal na Panginoon sa kanya sa Isaiah. Ang sabi ng mahal na Panginoon, fear thou not, for I am with thee. Sabi ng mahal na Panginoon, be not dismay, for I am thy God. Yun yung verse na ipinakita sa kanya ng mahal na Panginoon. Nabilas nga ako eh. So pagkatapos niya mag-ayun ng mga minamahal, bumalik mo siya sa kanyang tirahan. Undocumented to yung dalawang babae na tumakas na katulong, nakapatiran natin, ang kaso nila, undocumented lang. Itong baguhan, undocumented na, wanted pa. Ganun siya, kabigat yung kanyang kalagayan. Wanted pa siya. Pinaghahanap siya. Kaya gusto niya na nga magpakamatay. Ngayon mga minamahal, isang araw, sumakay siya ng public transport. Dati-rati, lagi siya nagtataksi kasi ang mahal ng taxi. Pero kasi sa taxi, bibihira yung chine-checkpoint. Kadalasan sa mga public transport. Pero nung siya'y nakapag-ayuno, nagkaroon siya ng faith. Hindi na siya nagtaksi patungo sa gawain. Sumakay siya ng public bus. Pero ayun, mga minamahal, pinahintulot ng Diyos. Tataka siya bakit huminto yung bus. Yung pala, may mga pulis. Pumapasok sa loob ng mga bus. Chine-check yung mga pasero isa-isa kung may mga civil ID. Yung pagkakakilanlan, yung visa kung mayroon. Lahat ng kanyang mga katabi, naglabasan ng pitaka, nire-ready, papalapit na yung pulis. Yung mga sa ibang upuan, nakita niya, walang mga dokumento, hinila pababa, ipinosas. Ikukulong yun, sigurado. Yung kapatiran, nabaguhan, wala na siya ibang maisip, wala siya mailalabas. Naalala niya mga patotoo sa banal na gawain, mga minamahal. Alam niyo ginawa kapatiran? Nagtaas ng 2 kamay. Hindi siya nahiya sa mga tao, umiiyak sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, tulungan mo ko. Mahal na Panginoon, alam ko hindi mo ko pababayaan. Paulit-ulit niya sinasabi yon. Alam niyo, nung lumalapit na yung pulis, sa mga katabi niya, kinuha yung mga ID, tinignan, nagtataka siya. Hindi siya nakikita ng mga pulis. Mga minamahal, everybody shall praise the Lord. Ganon. Imbis na magtago siya sa bahay dahil siya ay wanted, nagpumilit siya na dumalo sa banal na gawain. Hindi siya binigo, hindi siya pinahiya, hindi siya pinahintulot naman mapahamak. Pinakita ng Diyos na yung kanyang Diyos na nasumbungan sa Jesus Miracle Crusade ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Everybody say amen. Sa madaling salita, madaling istorya, nagpatuloy itong ating kapatiran dahil uminit siya. Nakita niya, totoo pala ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Napaka-imposible na hindi siya makita. Napaka-imposible. Ginawa siyang invisible ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapatid natin ito, nakauwi ng payapa ng Pilipinas, nakita ang kanyang pamilya at muling nakapag-abroad sa ibang bansa, pinagpala ng mahal na Panginoon. Ganyan ang pananampalataya. Kaya nakita niyo yung ordinary faith. Kapag nasa comfort zone ka, walang nangyayaring mahirap sa'yo, naniniwala ko may Diyos. Pero kapag inilagay ka na ng Diyos
sa pugo ng apoy, sa isang malaking pugo ng apoy, itinabong ka doon dapat lalabas yung totoong pananampalataya. Shadrach, Meshach, and Abednego, mga minamahal. Nakita niyo yung pananampalataya nila, mga minamahal? Hindi sila iniwan ng mahal na Panginoon. Ganon din, sa panahon natin ngayon, hindi ka matakot sa problema, hindi ka matakot sa pagsubok. Mga minamahal, hindi ka matakot sa panggigipit ng sanlibutan ito. Kung dumating ang panahon na ang Antikristo, mga minamahal, ay magpakita na, maghayag na, hindi ka matatakot dahil kasama mo ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi ka bibitaw sa paglilingkod. Kung pakiramdam mo minsan, tinatapat kang dumalo, lalo kang dumalo. Kung minsan pakiramdam mo, ayaw na sa iyo ng Diyos, pilitin mo ang Diyos, mga minamahal. Kung minsan parang ayaw mo magpuri, ayaw mong bumangon, lalo kang magpuri. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Minsan pakiramdam mo, parang ayaw mo manalangin. Pagka ganoon ang nararamdaman natin, balik ta rin natin. Lalo kang tumawag, manalangin sa ating mahal Panginoon. Habang tayo umaawit, mga minamahal, purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Bulay-bulayin po natin ang pag-aralan sa umagang ito. Kasama mo ang Diyos. Kasama natin. Hindi tayo matakot, hindi tayo magsasawa, hindi tayo mapapagod. Mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Gawin lahat ng kaaway para tayo matisod, manghina, malapaypay. Gawin lahat ng kaaway yan. Kailangan mo lumaban. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Jesus.